Kakapasok lang confirm binasura sa korte. Sa wakas, good news, pinasara na ang case. DOJ bitbit ang pirma. Aba, ito ang balitang hatid ni Banat Kapanig TV. Ayan yung bibigyan natin ngayon ng reaksyon at komento. Siyempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV at bisita rin kayo sa kanya mga katunay at mag-subscribe to nyo ang maging updated sa mga balitang kanyang inilalabas. At siyempre, subscribe din po sana kayo dito sa Tunay na Kritiko mga katunay. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Pwede naman makagawa ka na ng batas. Tapos, gumawa kayo ng, di ba ang ginagawa nyo naman? Gagawa committee report. Tapos, sasabihin nyo na isa sa recommendation ay sampahan ng kaso. Oh. At least dumaan sa inyo, meron kayong report. Oh. Dahil ayaw magpakita ni Kibuloy dito sa korteng ito, ay sa Senate hearing na ito, nire-recommenda namin na sampahan na ng kaso si Kibuloy at tuluyan ng malitis. O di, may nagawa kayo sa inyong investigasyon, hindi kayo napahiya. Isa pa, may nagtanong din doon, di ba? Tama yun, no? May punto. Kung hindi nagpunta sa Senado si Kibuloy, ayaw niya talagang humarap. O, di pwede na kayong magsampa talaga ng kaso. Doon na sa korte, di ba? Pwedeng ganun, di ba mga katunay? Ngayon, kapag nagsampa kayo ng kaso doon, yung korte na ang bahala doon. Pero ayan naman yung sinabi ni Pastor no? Sa isang interview, o pagsasalita niya yun, nadinig ko yung boses niya yun, na handa siyang humarap sa korte. Handa niyang harapin yan, handa niyang sagutin yan. Lahat ng mga akusasyon na pinaparatang sa kanya is haharapin niya. Basta sa korte. Kasi, eto lang yan hindi niyo talaga mapapaharap sa Senado yan basta-basta. Dahil alam niya kung ano ang mangyayari. Yung protector, sabi na doon din papunta yan Parang parmali lang din yan Ang tagal-tagal niyong mag-iimbestiga. Hindi ko nga alam kung patatagalin nyo pa yan. Kasi ganyan yung parmali noong una. Sino yung iniimbestigahan nila noong una? Yung, wala pa nga yung parmali noon Nagsimula po yung investigasyon sa may DOH. Di ba? Kaya nga yung famous linya ni Duque. Winarak nyo na kami! Di ba? Winarak nyo na kami! Yun yung sigaw ni Duque. Kumbaga na, sa kalaunan, naghanap sila ng link patungo na naman kay Duterte. Ito na naman, may testigo po sila na hinuhold, money laundering na. Kung money laundering, kung nagma-money laundering to si Kibuloy, tapos ang kanyang ipinasa niya yung pamamahala ng mga salapi ng kingdom kay Duterte, may konklusyon na panoorin niyo yung mga nakaraan niyang interview. Meron na siyang konklusyon Imposible daw na walang ugnayan. Imposible daw na hindi kasabwat si Duterte. Ayan ang pag-iisip. Kaya naman talaga, sa akin kaya talaga gusto dyan, dalin talaga ni Honti ang usapin dyan sa Senate. Dahil nga, hindi naman talaga si Kibuloy ang talagang punteriya dito. Kumbaga, kasama ka na rin dyan. Parang ganun lang. Pero, meron talaga kaming main target. Parang ganun. Diyos ko, sinasabi ko nga kung si Pastor hindi kaibigan, ni Tatay Digong yan, hindi para pagkaabalahan nyo ng oras yan. Siguro kung may mga magre-reklamo kay Pastor Kibuloy dyan, malamang ko sa korte nyo dadalin yan. Sabihin, doon kayo sa korte, tulungan na lang namin kayo. Pero yung pagkaabalahan nyo ng oras dyan si Pastor Kibuloy, na alam nyo namang hindi naman national threat o wala naman siyang ginawa sa bansa natin na, di ba, nakaapekto sa mga Pilipino, is hindi naman dapat pag-usapan yan dyan. Dahil gano'n, wala naman siyang ginawa. Hindi naman siya national threat. So, ang nangyayari ngayon, talagang pilit lang kayong may hinuhukay. Pilit lang kayong may gustong malaman. Kaya hindi tayo magkaroon ng ng kaunlaran sa ating bansa
Kasi mas inuunan nyo pa yung paniningil sa ibang taong may atraso sa inyo o may galit kayo. Hindi tayo makaahon sa ganyan. Hindi natin dapat ginagamit ang mga posisyon para gumante. Kaya kayo binoto ng mga tao, kumandidato kayo, nangako kayo sa mga tao, paglilingkuran namin kayo ng tapat. Yun ang inasahan eh. Kaso hindi yun ang nangyayari. Kapag nandiyan na, nakaupo na, tapos may atraso sa inyo, yung mga nakakaraang administrasyon, hindi nyo na sila titigilan. Kailangan gantihan ko yan. Kailangan mapakulong ko rin yan. Ganun yan. Gagamitin ko ang posisyon ko, ngayon wala na sa posisyon yan. Ganun ba ang ipinangako natin sa tao? Sana ganun na lang sinabi nyo sa tao. Na kapag ako ay nanalo, ipapakulong ko si Duterte. Pag ako nanalo, ipapatanggal ko sa pagiging vice-presidente si Sara Duterte. Pag ako nanalo, si Kibuloy, ipapakulong ko yan. Dapat gano'n na lang sana para alam na ng tao. At least, kung manalo man kayo, na gano'n ang sinasabi nyo, alam na ng mga tao na yun lang ang gagawin nyo. Hindi yung kapag ako ay nanalo, ilapaglalaban ko ang karapatan ng mga Pilipino, ipaglalaban ko ang karapatan ng mga mamamayan, ng mga tao, yung ekonomiya nating bumabagsak ay tutulong ako para mas lalong mapalago, ang mga mahihirap ay iaahon ko. Diba? Ganun yung kadalasang nadidinig natin. Pero ano ang nangyayari? Ganyan? Kibuloy, 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 kibuloy. Diba? Malapit na po 2025. Pero kibuloy, 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 kibuloy. Malapit na rin ang 2028. Pero kibuloy, 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 kibuloy. Oo, ganun na lang po. Wala na tayong ibang pinag-uusapan dyan. Wala na tayong ibang narinig na problema naman ng bansa ang pag-usapan, problema naman ng bansa ang lutasin. Wala tayong nadidinig. Puro ganyan na lang. Kibuloy, 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 kibuloy. Ano ba ang mangyayari kapag si Kibuloy ba nakulong? Uunlad ba tayo? Ganyan yan eh. May hinuhukay kasi kayo dyan eh. Gusto nyo talagang madawit ang Duterte. Gusto nyo talagang mapakulong si Duterte. Ganyan. Gusto nyo talaga kasama yan sa mga ano ni Kibuloy. Yung mga kayamanan nyo dyan. Diba? Nangungurakot dyan. Ganun. Diba? Kailangan mapalitaw nyo yung pangalan ni Duterte. Kaya hindi matatapos tong Kibuloy, 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 Kibuloy. Puro ganun na lang. Kaya ang tanong nga sa kanya na reporter sa tingin nyo ba merong protector? May protector at mayroong kasabwat dyan sa money laundering. Money laundering na kasi hindi po siya pwede. Sa mga naunang akusasyon, paano mo isasangkot si Duterte doon? Ang mga unang akusasyon, rape, di ba? Rape, pangmomolestya, alangan namang kasabwat si Duterte doon. Pero sa money laundering, sa money laundering at siya yung ginawang administrator, baka kasabwat na si Duterte dyan. Ultimately, doon na rin Nakakahanap sila ng ano, no? Bagong isasangkot nyo na naman yung mga Duterte. nakahanap ng bagong bala. Habang tumatagal, may bagong nakikita. May bagong tuklas. Pilit na pilit. Kailan ba naging administrator si Duterte? Ngayon lang, dahil nakita niya, pag-iinteresan yung pera ng kingdom. Alam po ninyo, sa totoo, sa gikan ng masa, nasabi basta sa isang interview, hindi ko na alam kung gikan ng tawag doon sa mga interview. Sinabi na ni Pangulong Duterte yan, ako nagsuggest kay Pastor Kibuloy na gawin niya ako na noon niya pa raw sinasabi, hindi lang yung ngayon, noon niya pa sinasabi. Kasi si Pastor Kibuloy, alam niyo naman na siya ay tungkol lang sa relihiyon. Pero tungkol sa mga batas-batas, siyempre dapat si Duterte. Kasi ang iniisip nila dyan, no, ganito yan eh. Uy, ipapahawa kay Duterte yung malaking halaga. Siyempre, mga pondo ng kingdom yan. Ano ng kingdom yan? Bakit basta-basta na lang ipagkakatiwala kay Duterte yan? Diba? Ganun? Oh, Diyos ko naman. Siguro naman, hindi naman magsasalita si Kibuloy na, sige, bibigay ko sa'yo to. Kung hindi niya lubos kilala si Duterte. Ipagkakatiwala pala hindi bibigay. Ipagkakatiwala lang naman. Diba? Kasi nga, siguro,
Magkakilala na sila talaga. Alam na nila yung mga ligaw ng bituka nila. Pinagkakatiwalaan talaga ni Pastor Kibuloy si FPRRD. So, syempre, nilalagyan ng palaman. Yun nga na, uy, malaking ano yan. 'Di ba? Bakit ipagkakatiwala dyan? Ang dami naman siguro kamag-anak niyan. Bakit kay Duterte pa ipagkakatiwala? Alam natin yung mga utak parang tumatakbong ganun eh. So, ang tatakbo dyan parang, siguro, may hati si Duterte dyan. Kumbaga, kalahati niyan. Yan yung kinamkam niya. Parang ganun ba yun? Yun yung tumatakbo sa isip nila eh. Kaya sinasabi nilang, si Duterte malamang kasabwat dyan. Nagkakaroon sila ng iba't ibang dahilan. Hindi makaporma yung mga naglalaway. Naglalaway sa yaman ng mga miyembro. Miyembro yan eh. Yung yaman po ng kingdom, di ba? Galing po sa mga miyembro yan. Ginagawa nila ngayon ng paraan. Pinalulutang nila yung money laundering para pabuksan yung mga bank account, pabuksan yung kumpiskahin yung pera. Utot nyo. Naunahan na kayo ni Duterte. Siya na ngayon ang haharap sa inyo lahat. Ngayon, ang sumunod na tanong kay Rizon Tiberos, iimbitahin ba si Duterte? Diyan na kayo magugulo. No? Diyan na kayo. Tsaka kung piskahin ng pera, hindi naman pera ng bayan yun. Hindi naman ng bayan yun. So, ang papalabasin doon, kaya sinasabing kukumpiskahin, baka mamaya is kasabot si Duterte, ganun, na syempre nanunungkulan siya bilang presidente, baka may inilalagay siya ron, ganyan, ganyan. Parang lalagyan nila ng ganung issue. Di ba? Para makuha. Di ba? Ayun yun eh. Sana nga, isapat ang katibayan yung ilalabas na talagang kasabot si Duterte kay Kibuloy. Malay nyo ba, baka mamaya pinagkatiwala lang naman talaga at wala kayong mapakitang ebidensya. Di sino rin ang mapapahiya bandang huli? Inimbitahan nyo si Digong, si Tatay Digong dyan, at iko-contempt nyo dahil ayaw dumalo. Inupasahan nyo sa rate, tapos ang punterian nyo na si Digong na. Kay Kibuloy nga, naiinis na sila. Kay Duterte, kay FPRRD pa. Hindi nyo kaming pinagbubula. Ganyan yung ginawa ninyo sa Parmali. Kaya nga walang pumirma ron kay Dugudugugang. Kay Dick Gordon eh. Bakit? Putya, paano ka pipirma doon kung matino kang senador? Ang tagal nyo nag-hearing. 7 buwan kayo nag-hearing sa Parmali. Walang testimonya na nagsasabi na sangkot si Duterte. Wala ring ebidensya na nagsasabi na sangkot si Duterte. Nung sinulat na ni Dick Gordon yung Parmali, kasangkot na si Duterte. Sabi ng mga senador, puta, hindi namin pipirmahan yan. 7 taon tayo nag-imbestiga, tapos kung ano-ano yung susulat mo. Siguro pag napakulong nila si Duterte, no, kuwari, nagawan talaga nila ng talagang napakulong. Siguro talunan yung mga yan, no? Tuwan-tuwa siguro yan. Nako. Pero sa tingin ko, baka wala na kayo sa posisyon. Nandiyan pa rin niya si Tatay Digong. Hindi nyo kakayanin basta-basta ipakulong yan. Nako. Hihirapin kayo dyan. Ganyan ang gustong gawin niya ni Rizon Tiberos. Damay na naman si Tatay Digong. Kayo naman, masyado naman kayong sensitive. Pag sinabi ko Bandigong, hindi ba si Tatay Digong yun? Sasabihin nyo naman, bastos ako. Ganun talaga. Si Digong nga, sinasabi rin nilang bastos eh. Tatay Digong eh. Okay. Ang point lang, kung ang sinasabi mo, gagawa ka ng batas, kaya ka nag-iimbestiga, at sinabi mo rin na meron ka ng naisip na batas, gumawa ka na ng batas. Kung sinasabi mo na gusto mo magkaroon ng katarungan tong mga biktima di umano ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy, tumulong ka sa pagsasampa ng kaso. Lahat ng ebidensya, tulungan mo, bigyan mo ng abogado yung mga gustong magsampa. Ganun. Kasi hindi mo sila mabibigyan ng katarungan dyan sa Senado. Yes. Talagang hindi naman talaga mabibigyan ng katarungan kahit anong mangyari. Nandiyan lang naman para mag-imbestiga, magsalita, magtanong, kahit na anong tanong, ganyan, ganyan. Kaya kasi nasabi ko sa mga nakakaraang reaction ko yung itatanong dyan, isitatanong din sa korte. Manong bigyan nyo na lang na magaling na abogado, siguro makapag-produce naman kayo ng ganyan. Bigyan nyo yung mga nagre-reklamo, yung sinasabi nyo mga testigo, tulungan nyo na lang, dalhin nyo sa korte.
'Di ba? At least doon, pag napatunayang may sala si pastor, eh talagang diretso na talaga siya doon. Sentensyado siya doon. 'Di ba? Kung wala naman, ay lagot kayo. Yun nga lang, 'di ba? Hindi na dapat yan kasi wala namang ano dyan eh, wala naman ng hustisya dyan eh, sa Senado. Wala dyan. Nasa korte yun, kaya nga doon nakadisplay yung nakaganon eh, di ba? Ngayon, kung gagawing korte ang Senate, eh di yung mga kasong nababalitaan natin sa TV. Di ba? Yung mga balita na ano, mga crime, mga ganon, ganyan, ang mga nangyayari. Tapos nahuhuli yung suspect. Eh di dapat dyan na lang din dinadala. Di ba? Total naman, parang korte na rin yan. Huwag na natin gamitin yung korte eh. Di ba? Pasaran nyo na lang. Eh kasi hindi naman gagamitin, hindi naman ginagamit. Para saan pa yun? Ibig sabihin, kapag big time, kilalang tao, ganito, sa Senado, sa Senado kailangan, hindi kailangan sa korte. Tapos kapag maliliit na tao lang, isa korte dapat. Ganun? May korte tayo. Dapat ginagamit natin yan. Mas ipakita natin sa lahat na yung korte natin, yung hustisya sa atin ay gumagalaw, na may pakinabang. Kasi parang ang nangyayari, ipinapakita natin na ang hustisya dito sa atin, na ang korte dito sa atin, kayo mismo nagpapakita sa kanila na walang silbi. Kaso ni Pastor, ayaw niyong dalhin dun eh. Parang inaamin niyo sa sarili niyo, naku, hindi kaya ipakulong ng korte si Kibuloy. Walang kwenta yan. Parang ganun na nangyayari. Pero kung kayo may tiwala kayo sa hustisya dito sa atin, sa Pilipinas, sa bansa natin, is dadalhin niyo din yun. Diba? Mas ipapakita nyo na maganda ang hustisya sa atin dito. Maganda ang korte sa atin dito. Dapat ganun. Pugulo nyo lang eh. Papadakip nyo si Kibuloy. Sa tingin nyo ba, kusang pag nagpadala kayo ng pulis doon, halimbawa, kusang sasama yun? Eh kung hindi sumama, ano gagawin nyo? Wala. Isa lang dyan ang mapahamak. Sisi na sa'yo yan. Yung unnecessary, gagawin mo sa mga pulis o kung sino man yung uutusan nyo na napaka-unnecessary na po nung posible silang makadanas pa ng karahasan o mandahas sila o sila yung makaranas ng karahasan. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV. At syempre natunghayan natin ang boss na yun na nagbula kay Sir Badong Arrateles. Ayan, di ba mga katunay? Anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating napanood ngayon at binigyan ng reaksyon? Di ba? Sayang oras lang kasi sa Senado. Dapat sa korte nyo na lang. At marami pa kayong trabahong dapat gawin. No? Lalong-lalo na malapit na ang eleksyon. Pinapakita nyo parang wala naman kayong ginagawa. Puro ganyan lang. Di ba? Mahirap yun, mga thanks. Comment lang po kayo mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.